Ang bayan ng Sagada sa Mountain Province ang isa sa mga pinakadarayong lugar sa Cordillera. Hindi lamang dahil sa curious ang mga tao sa kung paano ang pamumuhay sa lugar na ito, kundi dahil na rin sa mayamang kultura at maraming puok pasyalan na maaaring puntahan ng mga manlalakbay at turista. Tulad ng karamihan ay isa rin ako sa mga umaasa na balang araw ay mapuntahan ko rin ang pinagmamalaking lugar na ito dito sa lalawigang bulubundukin ng Cordillera. Ang napakayaman nitong kasaysayan na maaari nitong ihandog sa mga turista ang dahilan kung bakit buhay na buhay ang turismo sa bandang ito ng Pilipinas. Dahil nga sa nagkaroon ako ng pagkakataon para puntahan ang lugar na ito, ay hindi ko na ito pinalampas pa. Kailangan makita ko ang pinagmamalaki nilang Echo Valley Cemetery at ang tanyag na Hanging Coffins of Sagada o yung mga kabaong na nakabitin sa bangin. Pagdating namin sa Sagada ay pinuntahan ko kaagad ang isang opisina na may nakasulat na tourism information at nagtanong ako kung anong magagandang mga lugar ang pwedeng pasyalan. Tinanong ako ng tao sa information kung ilang araw daw ba kaming mamamalagi sa Sagada at sinabi kong isang araw lamang dahil uuwi rin kami kinahapunan. Very accommodating ang mga tao sa Sagada. Sinabi niya sa akin ang mga malalapit na lugar na pwede naming puntahan at ito nga ay ang Sagada Public Cemetery at Hanging Coffins of Sagada. Nagkasundo kami sa presyo at tinawagan niya ang isang local tourist guide para samahan kami sa aming paglilibot. Salamat at naibigay sa amin ang isang tourist guide na magaling mag-explain at magturo about sa history at kultura ng mga taga-Sagada. Ang una naming pinuntahan ay ang Sagada Public Cemetery. Ayon sa aming guide, libre ang paglilibing dito at wala silang binabayaran kahit na anong sentimo. Matiyagang ipinaliwanag sa amin ng aming guide na tuwing 1 ng buwan ng Nobyembre ay gumagawa sila ng malaking siga sa gitna ng sementeryo bilang pag-alala at pagbibigay ilaw sa mga nakalibing sa sementeryong iyon. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit siga at hindi kandila ang kanilang iniilawan at inilalagay sa bawat nicho. Ito ay dahil gusto nilang bigyang buhay ang nakagisnan nilang kultura o paraan ng pamumuhay noong unang panahon. Panahon na wala pang kandila kundi kahoy ang kanilang sinusunog at nagbibigay sa kanila ng liwanag. Kung ililibot mo ang iyong paningin sa sementeryong ito, ay marahil nagtataka kung bakit ito nakalagay sa isang burol at hindi sa isang mababang lugar. Ang isang paliwanag ay dahil sa paniniwala ng mga sinaunang tao sa Sagada na dapat mailagay sa mas mataas na lugar ang mga taong namatay na para maging mas malapit sila sa langit. Makikita rin dito ang nitso ng isang pulis na kabilang sa Special Action Force kasama ang 43 pang iba o mas kilala sa tawag na SAF-44 na nasawi sa Mindanao ilang taon na ang nakakaraan. Mula sa pampublikong himlayan ay dinala kami ng aming guide sa lugar kung saan matatagpuan ang tanyag na Hanging Coffins of Sagada. Dumaan kami sa pagitan ng mga nicho hanggang sa marating namin ang isang pathway o sementadong daanan pababa. Sinabihan kaming mag-ingat dahil baka matumba kami. Marami kasing nakausling bato sa aming daraanan. Ang isang napansin ko sa mga guides, sa mga local tourist guide dito sa Sagada ay kahit matatanda na, basta kaya panlang maglakad ay nakakapagtrabaho pa rin sila. Walang discrimination dito sa pagiging guide as long as kaya mo. Hindi ito nakabase doon sa edad, doon sa laki ng katawan, doon sa kasarian. Hindi. Basta kaya mo at magaling kang mag-explain, may promote mo ang kultura ng Sagada ay pwede kang maging isang tourist guide. Mahirap ang daan pababa dahil nakakapagod.
kailangan mong ikondisyon ang iyong katawan para sa isang mahabang lakaran. Ang inyo pang nakikita ay mga nicho sa daanan papunta doon sa Hanging Coffins of Sagada. Mula kasi dyan sa aming nilaraanan ay bababa ka pa ng kung ilang metro yon. Basta mahirap ang daanan. Meron namang kumbaga parang protective handle sa isang gilid. Pwede kang humawak kung mahirapan ka na sa paglalakad. Habang tinatahak namin ang daan pababa ay sinabi sa amin ng guide na meron kaming madadaanan na maliit na kuweba na ginawang libingan ng mga taga-Sagada. Dahil nga sa malapit lang iyon sa daanan ay hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na puntahan ito para makita. Yan ang daanan paakyat patungo sa maliit na kuweba na ginawang libingan ng mga taga-Sagada. Medyo mahirap yung daanan kasi nga yung nasa medyo bangin siya. Yun. At nakita ko nga na ito ay isa talagang mini cave. Mayroong mga patong-patong na ataol sa loob na parang malapit na ring masira dahil nga sa kalumaan ng mga ito. Very interesting. Parang naiibang paraan ng paglilibing ang ginagawa ng mga taga-Sagada noong unang panahon. At ito ay pinipreserve ng Sagada Local Government Unit hindi lamang para puntahan ng mga turista o buhayin ang turismo, kundi para na rin mayroong pag-aralan ang mga susunod na henerasyon. Yan, pababa na kami. Pabalik na kami sa main na daanan, papunta dun sa baba, and then akyat na naman ulit para marating namin yung pinaka main part ng mga hanging coffins. Wala kasing hawakan dyan kaya parang medyo mahirap yung pagbaba. Yan na yung main path or main pathway. Maraming mga turistang nagpupunta dyan sa mga hanging coffins. Merong bata, matatanda. Pero karamihan sa kanila ay mga kabataan. Yung kaya-kaya pang mag-trekking, mag-hiking, mga ganon. Sa ibaba niyan ay makikita na mayroong mga tao na nagkukumpul-kumpul kasi meron silang meron silang parang photo area. Pwede kang magka-picture sa mga aso nila. Merong mga golden retrievers na aso dyan sa part na iyan. Pwede kang makipag-picture with a minimal fee. Part ng kanilang turismo. Mula sa lugar kung saan matagpuan ang mga golden retrievers na maaari mong ka-picture with a minimal fee ay kailangan mo pang bumaba ng kung ilang metro para puntahan yung hanging coffins of Sagada. May pathway pa dyan, yun, pababa. Kanina meron akong nakitang mga mga local tourists din, pero they are about to go. Papuntan naman sila sa isa pang tourist destination doon sa underground river. Mula dyan sa baba ay kailangan mo pang umakyat ulit ng siguro mga 8 to 15 meters. Ewan ko na lang, hindi ko na bilang yung step ng hagdanan kanina dyan. Kasi sa tuktok niyan ay makikita mo na yung mga nakabitin na mga ataol sa cliff or sa bangin. Kung pagod ka na sa akyatan, ay medyo mahirapan ka nang pumunta dyan. Pero worth it naman yung makikita mo dyan sa lugar na iyan.
Merong mga ugat na nakausli, maaari kang matumba dyan pag hindi ka mag-ingat. At yun na nga, narating na rin namin ang pinagmamalaki ng sagada, ang hanging coffins na madalas makikita lamang ang larawan sa mga aklat ng kasaysayan. Pero pagdating doon, tiningnan ko yung mga taol, mayroon isang bagay akong napansin. Maiiksi yung ibang mga ataol dyan. Kaya inisip ko na lang na siguro ay talagang ganun ang height ng mga sinaunang tao sa sagada. Siguro sila ay mga pandak kaya maiiksi ang kanilang mga ataol. Hindi naman lahat. Pero ipinaliwanag sa amin ng aming guide na kaya maiksi ang ilang mga ataol na nakasabit sa bangin ay dahil ang mga bangkay nakalagay sa loob na mga kabaong na iyon ay hindi pala nakahiga ng paunat, kundi naka-fetal position sila. Para silang nakaupo. Kung paano raw ang posisyon nila noon sa loob ng tiyan ng kanilang ina, ay ganun din ang posisyon nila kapag ilalagay na sila sa kabaong. Kailangan nilang bumalik sa kanilang orihinal na posisyon noong bago pa sila ipanganak. Tinanong ng isa naming kasamahan kung bakit inilagay pa nila sa bangin ang mga kabaong ay pwede naman sa mas mababang lugar. Pero tulad ng naunang paliwanag ng aming guide, ito raw ay dahil sa paniniwala ng mga sinaunang tao sa sagada na kapag sa mas mataas na lugar ilagay ang mga bangkay ay magiging mas malapit sila sa Diyos. Tinanong namin sa aming guide kung saan pa ang pupuntahan namin, ay sinabi niyang pupunta pa kami sa underground river at sa isa pang magandang falls. Pero hindi na ito kakayanin ng aming oras dahil kailangan na naming bumalik sa aming lugar bago dumilim. Kaya napagpasyahan na lang namin na bumalik na sa starting point at pupunta na sa mga pwede naming daanan pauwi ng aming lugar. Please feel free to watch the rest of this video para makita nyo pa ang mga magagandang tanawin sa sagada. Maraming salamat po.